Magandang araw sa inyo mga katokers, mga katoshis, mga katokis. Welcome na naman po tayo sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Yes! Alright, pag-usapan natin itong head coach na to. Yan. Walang iba kundi si Magnolia head coach Chito Victolero. Usapan ngayon sa mundo ng basketball, sa Philippine basketball. Pagkatapos kasing matalo nitong Magnolia Hotshots sa finals ng Commissioner's Cup, naging usap-usapan na sa mundo ng basketball, Philippine basketball. Kailangan na nga bang palitan itong si Coach Chito Victolero? Kailangan na ba siya mag-step down sa kanyang posisyon bilang head coach ng Magnolia Hotshots o hindi pa? Okay? Kasi kung matatandaan yung mga ka-PBA, maraming beses nang nagtangka, okay, ang Magnolia na pilitin yung kanilang mga sarili, okay, at magbigay ng effort para maging champion ng kahit anong conference. Pumasok sa semifinals, sa finals, nag-effort talaga sila. Okay? Kaya lang, sa kasamaang palad, kinakapos sa dulo. Okay? Masakit mang sabihin, binabansagan sila ng iba na intro boys daw yung wika. Intro boys meaning magaling sa eliminations, sa preliminaries, no, sa semifinals, sa quarterfinals, pero pagdating sa finals, sa dulo, banderang kapos, ika nga nila. Okay? Yan ang nagiging kapalaran ng team. Kaya naman pinag-aaralan o nag-iusap-usapan, may mga alingas-ngas na papalitan na raw di umano bilang head coach, o papalitan na raw ang posisyon ng head coach ng Magnolia Hotshots. Aalisin na si Chito Victolero bilang head coach. Gaano po katotoo yan? At wala pa ang balita, ano? Wala naman tayo naririnig na balita na papalitan, no? Okay? Aalisin, ano? Okay? Samantalang naghihintay tayo ng balita tungkol dyan, mga ka-PBA, mga kababayan. Huwag naman natin sigurong isisi buong buo, no? Kay Chito Victolero yung mga pagkatalo niya. Okay? Ginagawa naman niya yung kanyang best or yung kanyang makakaya para maipanalo ang isang laro. Kita nyo nga naman, di ba, doon sa series ng Commissioner's Cup, Game 3, Game 4, naipanalo niya. Okay? Ginamit niya yung 40 ng team, which is defense. Okay? Napababa niya yung output ng San Miguel below 100 points. Okay? Kaya-kaya naman. Okay? So walang duda, pagdating sa depensa, magaling ang coach ng Magnolia Hotshots. Okay? Magaling sa depensa ang Magnolia Hotshots. Okay? Yan. Alright. Ngayon, kung meron mang nagiging failure, siguro wag naman nating isisi buong buo kay Chito Victolero kasi may mga iba-ibang mga factors yan. Okay? Coaching is one. Pero hindi coaching absolute yung coaching, no? Style of coaching, yung strategies na maiisip ng coach sa game. Hindi yun ang sole factor para manalo ka o matalo ka. May iba-ibang factors yun, no? Kaya wag natin isisik lahat kay Chito Victolero. Okay. Ang sa akin, masasabi ko, bigyan pa siguro ng isang chance. Sa pan-chance, itong Philippine Cup. Okay? Sige, tingnan natin kung makakabawi siya, no? Pero, sabi nga sa English, he's treading on thin ice.
Naku, ano ibig sabihin? He's treading on thin ice. Kumbaga sa Tagalog, no? Ang katumbas niyan, no, bumabalanse ka na o tumatawid ka na sa alambre. Kasi hindi natin maitatanggi, nakakarami na siya ng pagkakataon, binibigyan siya ng pagkakataon ng no, San Miguel Management para makapag-champion naman, no? So, binibigyan siya ng chance. Kaya lang, laging kapos. Laging intro boys, ika nga nila. Okay? So, manipis na lang ang nilalakaran niya. Ibig sabihin, manipis na lang na yelo ang nilalakaran niya. At alam naman natin, pag manipis na lang yung yelo na nilalakaran niya, mahuhulog na siya dun sa ano man yung kahuhulugan niya dun, no? O yan. Okay? Okay sa depensa. Pero yung kabila, yung offense, medyo kailangan pa ng improvement. Okay? Ano ang dapat nilang gawin? Pwede siguro pakiusapan ni Chito Victolero sa management. Puntahan niya yung management, no? Bigyan niyo naman kami ng player na na maayos-ayos. Ay, hindi naman natin sinasabi na yung lineup ng Magnolia ay hindi malakas. Malakas din yun, ano? Pero kung halimbawa, i-compare nyo yung Magnolia dun sa dalawang kapatid niya, okay? Sa San Miguel at saka sa Ginebra, kumbaga sabi nga ng iba, parang lumalabas ang Magnolia, parang ugly duckling dun sa tatlong magkakapatid, no? Parang hindi masyadong nabibiyayaan ng magagaling at explosive na mga talents na mga players, no? Nahuhuli sila palagi. Kita mo naman yung San Miguel. Okay? Ika nga ni Coach George Gallant, ano? There's no debt 5, debt 15. Biruin mo yung buong 15 na player mo dun sa bench, yung starting 5 at saka yung bench, debt 15 yun, no? Totoo naman yung bench ng San Miguel pwede mo na maging starter yun sa ibang team ilaban mo sa ibang team, pwede na rin no? Tapos ang Ginebra, okay, ganun na rin, semi-semi, may malakas din sila, no? Okay, ang nag-iisa lang ang nahuhuli na marami nakaka-obserba na ang Magnolia medyo hindi masyado nabibigyan ng player na explosive, na yung magiging parang go-to guy nila, no? Magiging centerpiece nila sa team, no? Ayan. Siguro, ako nakikita ko dyan ang kulang nila dun, stretch 4. Yung may tira sa labas. Okay? Kasi yung mga forward tsaka yung mga malalaki ng ng Magnolia, minsan nagsisiksikan sila sa loob Masyado sila masikip, crowded sa loob. Okay? Ang kailangan ng Magnolia, no? Para may dalawang dimension yung kanilang offense. Mayroong inside, may outside. Parang San Miguel, pagka dinoble team si Junmar, kick out. Nandun si Lassiter sa labas, nandun si sino ba to? Andun si Jericho Cruz sa labas, tira sa labas. Tres. Hindi na i-spread yung offense ng Magnolia. So, bukod doon kay Baroka, kay Halalon, kay Junicio na tumitira sa labas, stretch 4 malaki. Pwede sa loob, pumasok sa loob, mag-drive, pwede sa labas. Okay? Now, I'm talking about Troy Rosario na as of this time yata, no? Libre na yata siya or magiging free agent na siya, no? Okay? Yun, perfect example na stretch 4 na pwedeng kunin ng San Miguel, ng Magnolia. Okay? Isa pang magaling at magandang kunin ng Magnolia is si Arvin Tolentino ng Northport. Yan ang mga example ng stretch 4 na pwede para sa sistema ng Magnolia. Yung makakapag-spread ng offense. Kumbaga parang sa tinapay, pagka ikinalat mo yan, okay? Kasi masyado makapal doon sa gitna, so ikakalat mo pa, i-distribute mo para, no?
Yung buong tinapay, malalasahan mo, may palaman. Okay? Hindi yung isang parte, walang palaman, yung isang meron. Makapal naman masyado. No? Ayan. So, ayan. Okay? Meron pa nga player dyan no? Na hindi na lang sinabi yung pangalan, na interview. Okay? Ang problema raw kay Coach Chito Victolero, okay? Bago tayo pumunta dyan, ayun, isa sa mga dapat i-consider, ipakiusap ni Coach Chito Victolero, pakiusap niya kasi katsukaran niya si mahabang buhok, si Coach Al Francis Chua, si Al Francis Chua, okay? Pwede niya pakiusapan, bigyan naman kami ng magandang player, tapos iakyat kay RSA. Okay? Yun. Management support ang kailangan ni Chito Victolero para siguro, mag-improve yung mga piyesa niya doon sa loob. Okay? Yan. Now, balikan natin ng sinasabi ko kanina, Merong player na Magnolia, hindi lang sinabi kung sino, na kapag ang nagiging problema raw ni Coach Chito Victolero, pagka may nagkakalat na sa loob, hindi maganda laro, hindi pa niya inaalis o pinauupo, binababad pa rin niya. Okay? Yun ang isang weakness. Di umano, sabi ng player, ni Coach Chito Victolero. Kaya tinitingnan yung mga ganong actuations o pag-ugali or yung coaching style, kung siya ba ay papalitan na ba, aalisin na ba, o hindi pa, bibigyan pa yun ng chance, factor din yun, so yung mga feedback na galing sa mga players, factor din yun, so yan, okay, sige po, mga ka-PBA, kung kayo po ang tatanungin, iset aside po natin yung pagiging Magnolia po natin, set aside po natin yung makaganito tayo, team ng PBA. As a PBA viewer na walang pinapanigan, walang kinakampihang team. Based on all of these things, na nangyari, pagkatapos ng Commissioner's Cup, finals, binibigay ko po sa inyong mga kamay ang kapalaran. Naks naman. Binibigay ko po sa inyong mga kamay ang kapalaran, ni head coach, Magnolia head coach Chito Victolero. Well, hindi naman totally, opinion lang ninyo. Kailangan na ba siya mag-step down o kailangan na ba siyang palitan? O wag mo na, bigyan nyo ng chance this Philippine Cup. Lagay nyo lang po dito sa ilalim ng video na to sa comment section. Sulat niyan po ninyo. At mag-like and subscribe na rin po kayo sa ating video at sa ating YouTube channel, Talking Toshi TV. Mag-subscribe po tayo para updated po kayo palagi sa ating mga videos na ina-upload. Mga ka-PBA, maraming salamat po sa pagtutok po ninyo dito sa ating vlog sa Talking Toshi TV. Hanggang sa muli po nating pagkikita-kita. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat, mga kababayan, mga ka-PBA.